Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Bas Paradio Bombo! Alas 11:20. Mga kabombo o ka-Star Nation, maayong udto kanaton tanan og welcome dinhi sa Bombo Hanay sa udto. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 24 sa bulan sa Hulyo. Si Bombo Lawrence Heralde makiguban kaninyo hangtod kita karon alas 2 sa hapon. Kumusta ka tanan? Maayong udto, maayong pagpaniudto. Shout out sa atong mga viewers diha sa Facebook Live, diha sa YouTube, diha sa cdo.bomboradio.com og sa ato mga palangga nga mga tigpaminaw sa radyo nga nagmonitor kanato karon pinaagi sa 729 ang dial sa inyong AM radio diha sa inyong AM band. Maayong buntag, maayong udto kanatong tanan. Star Nation, alas 11:39 na. Welcome back sa atong programa ang Bombo Hanay sa udto. Now bag-o ra man gyud no ang a State of the Nation address sa atong presidente ni atong Lunes og iyag yun nga na-mention nga iyag yung gihatagag punting ang mahitungod sa West Philippine Sea. No nga atuag yun ang West Philippine Sea. Now kuha na tong reaksyon ang mga nagkadainlaing sektor mga kabombo ug usa na niini ang Pinoy Action for Governance and Environment or Pinoy Action. Mulahan kay ta kay karong buntaga karong udtuha ato gyud nga makauban ang chairperson sa Pinoy Action, si Sir Ben Cyrus Illurin. Sir Ben Say, maayong udto. Mayong udto, Bobo Lawrence, o mayong udto sa tanang tigpaminaw sa Bombo Radio. Sir Ben Say, unsay reaksyon sa Pinoy Action no sa SONA ni Presidente Marcos atong Lunes mahitungod sa inyong kausa karon no inyong mga gipinag lugar mahitungod sa West Philippine Sea. Sir. Kami nalipay o nagpasalamat na gihatangan ngayon o importante kayo nga atensyon sa presidente ang integridad sa atong nasod. No kay walay nasod nga mubarog nga independente kung wala kining soberenya o teritoryo. Ang kining issue sa West Philippine Sea strikes at the heart of our nationhood and statehood. Kaya ang Estado na may upat ka aspeto, ang katawhan, ang teritoryo, ang gobyerno ug ang soberenya. Now, kining issue sa West Philippine Sea is a clear threat to our territorial integrity and our sovereignty. Kung nagpasalamat kita, nakayon kita nga patriotic ang speech ni President BBM niadtong Lunes ug kami sa Pinoy Action nalipay og dako kay sa una we were a voice in the wilderness. Sukad pa mi sa mga 2017 nagsinggit nga angay na i-address ang kining issue sa West Philippine Sea, kining intrusions sa China sa atong exclusive economic zone where we have sovereign right. Kay labi na nga ila naman sa United Nations Arbitral Tribunal base sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS nga walay basihanan ang kanang 9-dash line claim of territory sa China. Ug ang kanang gipang sundan sa ilang mga dagko nga barko ug gipangharas ang atong mga Coast Guard ug Navy kana siya duol ra kayo kana sa Palawan, wala ra kana nag 200 miles, no? Mao man ang sa international law, mao man ang limit sa exclusive economic zone. Yes. Lipay po kami nga kining issue magud sa West Philippine Sea, kining geopolitics dia aduna pud siya ay domestic nga manifestation ang kining sama nining pugo no nga na relate sa mga criminal syndicates ug ganing nagtago-tago na mga katong isa sa gituhan nga
nagpaliw ni Pogo katong nahimong mayor sa Banban, Tarlac. So napasalamat kita nga nagpakita og political will ang atong presidente sa pag-order nga undangon na gyud ang Pogo. Ug dili lang kining Pogo, Bombo Lawrence na daghan pa nga gambling sama ning iBingo, no, kini mga online nga bingo. Nakit-an sa mga pagtuon nga funded ay gyapon kini sa Pogo. Kami sa Pinoy Action na nawagan sa Malacañang nga to include that in the ban ordered by the president. Yes, dapat lang. Oo. So, maayo ang pagdala lugar sa Administrasyong Marcos, no? I-insist na to ang ato ang katungod diha sa West Philippine Sea. Dili tag gira, no? Dili tag gusto gira, Sir Bensay. Oo. Dili magkita gusto gira. Oo. Na in fact, sayot man ka ng narrative nga ginapos sa mga Duterte. Di magkita gusto gira, dili magkita ang agresor. Apan dili lagi sa relations of nations. Di kita gusto gira, pero ang atong silingan og maghilabot na sila og gusto gubot magpasagad na nagwarusan kita. Dili ka na siya mayo. In fact, our constitution is very clear that dili gira ang sulbad sa mga problema. Kundi peaceful means kalabot na di ang diplomasya ug ang pagbarog sa balaod, no, because even in international relations there is the rule of law. Ang pagbarog sa international law is diplomasya, dili ka na siya kagubot. That's promoting peace. So pero mulagi biktima makita niini, biktima makita og sa maganing violence may tabuda. We are victims. And we are just so happy nga the basic fundamental nga buhaton sa gobyerno, which is to protect the state, which includes our sovereignty and our national territory, is being now recognized by the President. O kanang gisuportahan sa surveys, mato na survey, 76% sa mga Pilipino nagtuo nga ato ang West Philippine Sea ug angay ka nato barugan. Kay ang kuan man god, no, ang version pod sa hakbang ng maisog nga gubot na daw karon dito sa area, tensionado na, basig mauwi ito sa gera. So kay nanay nga putlag mga tudlo. Let's make it clear. Let's call a spade a spade. Ang kanang maisog, ang kanang mga sakop ni Duterte, they are puppets of China. Muna giyon ko na sa atong last nga interview din ni Bombo Lawrence, akala sila mga collaborator ka na sa China. Klarohon ta kini na ang panawagan namo sa Pinoy Action is for the Filipinos to unite against Chinese intrusion. O kapilo na nato siguro ang kining mga collaborators, mga Pilipino mismo nga mo'y gaunay sa ato. Na karon gusto na i-stabilize ang gobyerno for being patriotic. That should not be the case. Yeah. Sir Bensay, unsay mo nakita ani no nga katong statement lagi ni President Marcos nga ato gyud ang West Philippine Sea, dili ba ni sa makaapekto pod sa atong relasyon sa China kay sa milabay nga administrasyon kuan ba ya, no? Sa iya bayang kining foreign policy gid bitaw, no, nga friends to everybody and enemy to none. Mao biya na ang kanunay tambag ni kato isa iya mga foreign advisor, policy advisor. So di ba ni kuan kay basin og di ba ang China may insist man pud sila nga ilaha. Klaro na ang ruling sa International Tribunal, Bombo Lawrence, nga walay basihanan sa international law ang kanang ilang claim, ilang landslide nila nga territorial claim. Klaro ka na sa balaod. Now, ang China may nanghilabot sa ato, libarog raman kita. So dili na to balihon ang narrative nga kita may kapangitag pikil sa China, because the president was right and it was his patriotic duty to stand up and protect the Philippine state, which includes the protection of our territorial integrity and national sovereignty. Muna siya ang issue da. Daghang traidor diri sa atong palibot. Daghang traidor, maulaw ta sa ila.
history will not be kind to this kind of people. Ay, yeah, oo. So, kung ano, sa kining mga ingonani nga behavior lugar no sa atong administrasyon, ato gyud ang West Philippine Sea, iyag yung gipronounce sa SONA unya ang Pogo giban. Mura bitog anti-China or something una kay naabi ato yung mga effigy biya sa mga demonstrador nga nagrally nga si Marcos pro US, si Sara pod pro China. Diyan imohang una-huna ana. It's no longer between pro-US and pro-China. Mm. Now, it's okay if we are against US intervention presence in the Philippines. Ako kami sa Pinoy Action, dili gyapon mi happy anang intervention sa Amerika. Pero ang issue karon, dunay disulod sa imong balay nga wala nimo gitugot. And that happens to be China. Muna akong ingon sa kini mga makabayan black na mga leftist nga mga grupo. It's okay for you to criticize US imperialism. But why you cannot put a blind eye on the current issue where China is already infringing on our national territory and running roughshod our national sovereignty? Asa ba yung pagka-nationalista? Asa ba yung pagka-patriotic? If you only want to see one thing, but the elephant in the room, you refuse to acknowledge. Muna ang nakakwadya. Okay na ng narrative against the US. I have nothing against that. In fact, a lot of it are true. Pero dili man ang US karon ang disulod sa itong teritoryo nga walay pananghid. In fact, they are our friends in this instance. So muna siya, atong i-differentiate. I-differentiate nato. Kung duwa kakawatan, ang isa disulod na, ang isa na pa sa gate, wa pa kasulod sa gate, ang katong na sa gawa sa gate ang imong unahon o gawa. Bisan ang kiro nga, way buot, dili mo himo anak. Ang awagon, katong nakasulod na. Ana lang ta kasimple ang logic. Mhm. But I don't know, giunsa pag tuis o tuis na kini nga mga narrative, and I hope they will see the light of day. Oo. Nga kining atong mga argumento, makakita sa light of day nga masamtan usab sa katawhan. Oo. Sir Bensay, ako lay paapas ni nga pangutana no kay basig assuming ra pug kita ba kita mga Pilipino nga mo back up dayon ang Amerika. Na ang Amerika mo frontline sa atoa, tabangan ta. Kung ugaling mauwi ito sa gira. Basig assuming ra kita ba? Dili man ta assuming, Lawrence, o di naman na ginato na ibarugan ang atong nasod, di na ta mo kanta sa atong national anthem. Di ba? Kami muray sa kabasa national anthem kung sa ang last record, ang mamatay ng dahil sa iyo. Napasabot ba ka na nga magpalaban kita permi? Now we are just so happy that we have allies. And China in the family of nations now is isolated in this issue. We have at least 29 countries backing us. And these are powerful nations. Now, pasalamat kita di anak, pero dili ka na mao ang una nato kasumbanan. Ato butang sa itong kagalingon as Filipinos that it is our patriotic duty to protect our motherland. Now, kung di naman lang kita na, di na tayo magkanta ng lupang hinirang. Di na tayo magkanta sa itong national anthem. Di na tayo mapakayam sa itong badila. Tugot ba kita ni anak? But for as long as we exist as a nation, we are obligated as Filipinos to do our patriotic duty. And we are thankful for the leadership of President Marcos for leading the way in asserting what is ours, what is morally ours, and legally ours. Alright, so patsada kayo no. Sir Bensay, at least may react po ang atong Pinoy Action. Sir Bensay, salamat jud kaayo no sa imong panahon diri sa Bombo Radio. Alam ko gusto ipadugang Sige. Postscript. Go ahead. Dili ka na tinuod nga nawad-an na ang security sa atong Vice President. Yes, oo. In fact, ang iyang security detail, sobra ka na sa 400. Oy, kadaghan. Augmentation ng PNP. Ang naay sa balaod, ang mag-secure sa Presidente ug Vice Presidente, ang Presidential Security Command o katong Presidential Security Group. Wala bang gilabta ka na iyang PSG.
ang PNP raman. So Nara gyapon. i-correct ko lang na siya nga impression kay ganina pa ko buntag sige kadung sa radyo ni ana sa ilo ako nga akong giapil diri sa radyo kay na magaling balita diri karon ko gitubang sa Philippine National Agency Mao gyapon. nga nga naman ang PSG nagpabilin man ang PNP raman nagikuha. Adili man po primary duty sa PNP ang protect sa presidente o sa vice presidente. Augmentation na kana. Ang PSG or Presidential Security Command maoy na duty. Sila ni ganing less than 100 ang iyang PSG. Wa magiging-complain. Bitaw, samot na beep inday nga 300 ka buok. Oh, so at least lugar naklaro ni sa Sir Bensay no kay sa mata sa mga tao no nga maordinaryong mga tao abi nilang PNP ang bodyguard sa BP. So Dili ka na trabaho sa PNP. PSG ang na jurisdiction yes. sa presidente o vice president. Alright, Sir Bensay, salamat kay sa imong panahon, sir, og maayong udto. Salamat kayo, Bobo Lawrence. Mabuhay ka. Alright, si Sir Ben Cyrus Illurin, ang chairperson sa grupong Pinoy Action. No? Kini nga grupo makabombo ang ilagyod nga advokasya niini, no, ang ilagyod nga krusada ni makabombo nga ato gyud nga panalipdan ang atong teritoryo sa Pilipinas, no, labi na ang West Philippine Sea. Salamat kayo sa Pinoy Action for Governance and Environment. Nga may react pod sa SONA sa atong presidente. Mubalik ta karon taon-taon oras alas 11:55 na. San